Ngayon ay November 2023. Habang nare-record ko tong video na to, may na-generate akong PRN in the past and na-backup ko or nakapag-save ako ng kopya nun, which is itong September. Pero hindi ko siya nabayaran. So anong mangyayari kapag nagkamali tayong bayaran yung expired na PRN sa SSS? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung lumang PRN ko kung saan yung September is hindi ko pa siya nababayaran. Kapag pinuntahan ko dito sa SSS mobile app, andito siya. Yung August nabayaran ko na, pero yung September talaga yung hindi. At ngayon kasi ay November 16, so obviously, lagpas na tayo sa deadline ng SSS para bayaran yung monthly contribution. Dapat binayaran ko siya no October pa. At kapag nga chinek ko yung generate PRN, yung mga expired na PRN, hindi na rin siya magpapakita rito. Instead, yung pwede ko pang bayaran, which is yung October to December. So in this video, i-check natin kung ano mangyayari kapag tinry natin siyang bayaran. Tap ko tong bills, gagamitin ko is GCash for this transaction. And then sa all billers, hanapin ko lang dito yung SSS. Ito siya, SSS contribution. I-type dito ang amount. At payer type is, piliin nyo na lang kung ano yung angkop sa inyo. At email address optional lang pero hindi ko nalalagyan ng info. Tap ko yung next. So ito, kailangan i-confirm. May fee na 8 pesos. So tama naman na double check ko na rin yung PRN or yung payment reference number. Yun yung nag-expired. Tap ko yung confirm. At hindi siya mag-proceed. PRN is cancelled. So ganon yung mangyayari just in case na tinatry yung bayaran yung PRN na expired. So kung may question kayo or may error message kayo na katulad nito, most likely, expired na or canceled na yung PRN ninyo. So, ang mababayaran nyo na lang is yung mga active na PRN na siya makikita natin dito sa mobile app ng SSS. Kapag sinap ko yung generate PRN, andito siya. Pwede pa akong mag-create ng panibago, let's say sa mga succeeding or yung mga future months, pwede kong i-generate yung mga PRN nun. And reminder lang din na sa pagbayad sa SSS, dapat pasok sa deadline at double check natin yung PRN. Para nga naman hindi magkaroon ng problema, pero just in case na nagkaroon kayo ng issue sa SSS, like nagkaroon ng double payment, meron kaming ginawang video tutorial kung paano kayo mag-report sa SSS. Pwede nyo i-check itong video sa baba. Sana makatulong sa inyo and see you sa mga next videos. Bye-bye!